Alright mga kapatid, mula sa Times of India, US destroyer mga tol sumuko, surrenders to Iranian Navy. Sabing ganun dito sa report mga tol, no, umatras ang US destroyer o sumuko sa Iranian Navy dito sa Sea of Oman. After the big face-off. Sabi rito sa report mga tol na ating panonoorin ngayon, ha? An Iranian military helicopter reportedly forced the US, puinersa nila ang US destroyer USS Fitzgerald to exit o lumabas doon sa Iranian waters in the Sea of Oman. According to Iranian outlet Tasnim, the US warship allegedly threatened to shoot down the chopper before ultimately retreating. So tinakot daw ng US warship yung chopper na pababagsakin bago sila tuluyang umatras o nag-retreat. Tehran claims the American vessel surrendered. Yun ang sinasabi ng Tehran. After the Iranian pilot ignored warnings and maintained course, the confrontation comes weeks after US-backed Israeli airstrikes on Iranian assets, which led to a 12-day regional war involving bombers and cruise missile. So panoorin natin ang detalye mga tol. Tunay nga bang napaatras o napasuko ng Iranian Navy ang warship o US destroyer mga tol na naglalayag dito sa Sea of Oman. Panoorin natin ito mga tol, pero bago yan, wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Ito yun. Iranian chopper forces US warship to retreat. Pinaatras daw mga tol ng Iranian chopper. Back off or face action. Iran defies US destroyer threat. Sabing gano'n, back off. Balis kayo rito kung gusto nyong mapahamak. Iran defies US destroyers threat. Ang may sabi ng back off or face action, yung US ang nagsabi nun. Pero dinify yan o binaliwala yan mga tol ng Iran, no? USS Fitzgerald retreats after Iran's air move. Nag-iisa US destroyer, wala siyang kasama, nag-iisa siya. An Iranian helicopter forced the US destroyer DDG Fitzgerald to leave Iranian waters, Kumbaga pinalayas nila, pinagtabuyan nitong chopper ng Iran o ng helicopter ng Iran etong US destroyer. Sabing ganun dito sa report, ha. The incident occurred in the Sea of Oman according to Iran's Tasnim news agency. Well, yan ay nire-report ng Iran. Okay? The US destroyer allegedly threatened to target the helicopter before backing down. Iniikutan sila ng helicopter ng Iran Pero kung kayo tatanong sa tingin ninyo ba mapapaatras ang isang US destroyer ng isang helicopter mga tol? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba. Kasi syempre pwedeng exaggeration lang din ng report ng Iran yan Syempre, i-report nila yung pabor sa kanila, di ba? Sabihin nila, napalayas namin ang barko ng Amerika. Naparasuko namin, umalis sila rito sa dagat. Iran claims, di ba? Iran claims the warship was compelled to surrender and exit its maritime zone. Tasnim claimed
The helicopter pilot ignored warnings and continued its patrol. Kasi helicopter lang to mga tol, hindi naman to fighter jet eh. Kung tutuusin, napakadali lang din pabagsakin ng US yan. Kaya-kaya nilang targetin yan. Hindi naman mabilis yung helicopter mga tol eh. Diba? Unlike sa mga fighter jet na gumaganong ganon, mahihirapan mapabagsak. Pero itong helicopter, ikut-ikutan mo isang destroyer. Hindi naman tatawaging destroyer yan ng wala lang. Diba? So, pwedeng exaggeration na report lang din to ng Iran o ng Tehran na sasabihin nilang napalayas ng kanilang helicopter itong destroyer warship ng Amerika. Kasi isang missile launcher lang yan, kayang pabagsakin yan kung tutuusin eh. The USS Fitzgerald eventually changed course and left the area according to Tasnim. Siguro minarapat na lang din siguro ng kapitan nitong barko na wag na natin patulan, hayaan na natin baka pagsimulan pa ng gulo yan o kaya wala tayong atas mula sa mataas, nakatataas kung ano ang gagawin nating aksyon. Pwedeng ganun eh. The recent exchange signals rising tensions and a likely new phase in the Iran-US standoff. The tensions escalated when on June 13, US-backed Israel launched a surprise air campaign. Ng Rising Lion, no? Israel struck multiple Iranian targets and assassinated top commanders and nuke scientists. The Israeli airstrikes targeted nuclear and military facilities and the war lasted 12 days. The US joined the Israeli campaign on June 22 with bombers and cruise missiles. A ceasefire came into effect on June 24 after US bombarded Iranian nuke sites. Doon na nga nagsimula eh. Alright mga katol, ano ang inyong masasabi dito sa report na to? Tunay nga ba? Kung kayo lang tatanungin, sa tingin ninyo, totoo? May katotohanan kaya na napasuko at napaatras ng isang Iranian Navy chopper o helicopter ang isang US destroyer? Pwede kayo magbigay ng comments sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.